flip natin, tapos magiging multiplication yung operations. So, pwede ganun yung gawin. Pero factors na natin sila. Then, gusto nyo pwede natin siya i-rewrite muna yung given. Parang magiging doon na yung itsura na ito. Bali magiging, pag nire-write natin to guys, magiging 3y squared minus 7y minus 6. Copy lang natin tong term na to na first. 2y squared minus 3y minus 9. Yung divide na, yung numerator natin na pupunta sa denominator. So, magiging y squared plus y to minus 2. Then yung denominator magiging numerator. Ganun yung ginagawa kapag magdi-divide, diba? Flip or nag-cross multiply. Ganun yung ginagawa. So, mas madali na siya i-factor out. I-solve. Magka-cancel ka ng factor. So, same yung ginawa natin last time sa pag-1 ng factors. Kapag more than 1, yung coefficient ng squared. So, kailangan gamitan ng easy method. Pero kung ano ka ng ng by grouping. So, hindi ko alam pero maganda siya easy method para sa akin. So, let's say easy method gamitin natin. So, basically guys, kung meron tayong 3y squared minus 7y minus 6, yung ginagawa natin is copy lang natin yung variables na dalawa yung term. Tapos yung 3 multiply natin dito sa 6. So, magiging negative 18. So, ngayon mas madali na i-factor kasi 1 na lang yung coefficient na yan, diba? So, same process sa ginawa natin kanina. Natin yung last term. So, dahil negative, it's either positive or negative. So, ano ba yung factors? Positive o negative. Dapat pag inad natin itong dalawa, ang sagot is negative 11. Ano ba dapat? 18 eh. So, pwede siyang 1 times 18, 2 times 9. Dapat yung 9 yung mas malaki kaysa kay 2 para maging negative yung sign pag inad natin. So, ito yung gagamitin natin. Sabig sabihin, sa case na to, magkakaroon tayo dito sa unang factors nito as x plus 2 and x minus, ay hindi pa pala guys, mali. So, babalik pa pala tayo dun guys. So, naalala ko. So, meron tayong y plus 2, tsaka y minus 9. Ito kasi guys, galing lang to dito, naalala ko. And kailangan natin bumalik sa original na factor. So, kailangan natin i-divide yung 3 sa mga constant itong factor. So, meron tayong divide 3, then divide 3 dito. So, ngayon pag sinimplify natin to guys, so pag hindi mo siya masimplify or may denominator ka pa, lalagay mo ito sa unahan ng y. So, big sabihin, itong y plus 2 thirds magiging 3y plus 2 na siya. Then yung kabila naman guys, gets naman natin ang 9 divide 3 is 3. So, magiging y plus minus 3 na to. Ito yung kailangan natin. Which is ito yung factor na itong original. So, which means, lagay ko dito. Magkakaroon tayo dito ng 3y plus 2 tapos y minus 3. Eto guys, dito lang to sa first na numerator natin ha. Sabunan tayo dito sa 2y squared minus 3y. So, meron tayong 2y squared minus 3y minus 9. So, more than 1 pa rin. So, ganun pa rin gagawin natin. Katulad dito. So, y squared minus 3y. Then, yung 2 gagawin natin times negative 9 magiging negative 18. So, gawa tayo dito guys. So, ngayon kunin natin negative 18. Same process. It's either positive times negative. So, meron tayong plus, negative. Nang sagot dapat is negative 3. Ano kaya yun? So, pwede siyang 1 times 18, 2 times 9, 3 times 6. O, pwede. Kasi yung 3 tsaka 6, 18 yun. So, dahil negative to guys, mas malaki dapat yung 6 kaysa kay 3 para maging negative 3 siya. So, magkakaroon tayo ng y plus 3 tsaka y minus 6. So, ngayon, di-divide natin guys kung ano yung letter A natin dito. So, meron tayong 2 dito, diba? So, itong 2, di-divide natin yan sa mga sa constant na ito. So, ito magiging 2y plus 3 kasi lalagay natin itong 2 dito sa unahan ng y. Then yung kabila naman magiging y minus 3 kasi yung 6 divide to is 3. So pag ito guys, Pinoy method mo to, dito na siya babalik sa original natin. So bali magkakaroon ka ng 3 ay y 2y plus 3 and y minus 3. Then yung times natin, tayo dito guys, sa 2y squared plus y,
2y squared plus y minus 3. Yes. So, magiging y squared plus y na to. Then, yung 2, multiply natin sa 3, magiging negative 6. So, kunin natin yung negative 6. It's either positive times negative then isang positive, isang negative dahil yung middle term natin is positive, which is yung coefficient nun is 1. So, mag-isip ka ng numbers na pag minultiply mo is negative 6, pero dapat pag inad mo sila, 1. So, basically, pwedeng 1 times 6, pwede siyang 2 times 3. So, dahil positive to guys, mas malaki dapat yung 3 kaysa kay 2. Kasi 3 times 2, or negative 2, negative 6 siya. Pag inad mo to, magiging positive. Pero kung mas malaki kung yung middle term is negative, mas malaking number dapat yung negative sign. Which means, meron tayong y plus 3, tsaka y minus 2. Pero kailangan natin i-divide yung 2 natin guys, kasi yun yung original. So, divide natin to by 2 both. Then, simplify na lang. So, lagay natin yung numerator sa harapan ng y. Magiging, denominator. 2y plus 3 na siya. Tapos, eto magiging y minus 1. Kasi divisible yung 2. So, ito yung gagamitin natin para dito. Over. Sa denominator naman guys, so, total wala naman tong 2. Normal lang na ginagawa natin. So, y squared plus y minus 2. So, yun. Gets na yan. So, kunin natin yung negative 2. So, it's either positive times negative then. Ay, positive minus ba yun? Tama, positive negative. Ito na yun, ito. So, ganun siya ginagawa. So, meron kang positive, tsaka negative, na dapat yung sagot is plus 1. Kasi 1 yung coefficient ng y mo sa middle. So, pwede siya 1 times 2. Yun lang naman yun eh. O dahil positive 2 guys, mas malaki dapat yung 2 kaysa kay 1. So, magkakaroon ka ng y plus 2, tsaka y minus 1. So, yun kailangan malagay dito. Y plus 2, tsaka y minus 1. Pero kapag negative nga yung middle, edi dapat negative 2 yung mas malaki. Yung negative sign natin. Kaysa kay positive 1. So, pwede ka na mag-cancel out. Total, nakaayos naman. Basta numerator, denominator, naka-factor, multiplication yung sign o yung operation mo. So, meron tayo ditong y minus 3. Cancel natin to. Pwede ka dito makahanap o kaya dito guys. Pwede rin dito. Pwede dito naman or dito. Basta parehas ng factors. So, meron tayong 2y plus 3 dito sa numerator. Meron naman dito. Pwede natin cancel yun. Then, ito minus 1 tsaka minus 1. So, ayun, matitira na lang sa numerator natin, that is 3y plus 2. Then, denominator natin is y plus 2. So, bawal to i-cancel na y, tsaka yung 2 ha, kasi naka-binomial yan. So, big sabihin, ito na yung magiging final answer natin. Ngayon na yung ginagawa, madali lang yun. Kuya, ba't po yung iba kapag nagka-factor 7 need equal? Kapag may multiply tas add. Ha? Hindi ko naintindihan. Kuya, ba't po yung iba kapag nagka-factor 7 need equal kapag multiply? Oo. Kailangan mo yung i-multiply itong mga factors. Pag multiply mo to guys, 3y plus times y, magiging 3y squared. So, get mo tayo dito ha. 3y times y, magiging 3y squared. Wait lang, walang scratch. Picturean ko ito eh. Hindi ko picturean ka ba ito? Parang pangit. Joke. Video ko na lang yan. Dito makakolek. Tingin na nga. Pero ayan naman na lang yan. Multiplication of RAE. Yes. Tagal mo na din bumalik. Bakit? Pero pag multiply mo yan guys, then combine like terms mo siya, babalik ka pa rin dito. Hindi mo gets? Meron tayo niyan dito sa YT guys. Pero alam mo, hindi na pupunta